Guys, welcome to my channel. Today dumating na yung plate relocator para dito sa Mazda 3. So, tingnan natin kung anong itsura nito and gusto kong i-share sa inyo kung paano ito ikabit. So, halika, samahan nyo ako. First, I have to cut this and see kung ano yung instruction, no? So, meron siyang dalawang tornilyo. So, hindi pala siya yung sa screw, no? So, dapat dito meron kang wrench, no? And then, meron ditong assembly instruction kung paano gagawin. So, meron diyang plate relocator, may plate holder, may bolt, which yung 2 pieces, saka yung rear metal bracket, bali 4 pieces. Sige, tingnan natin. Tingnan natin ito, kung ano ito. Ito yung main na plate relocator material. This one is, I think, parang siya fiberglass oh. Pero mabigat siya. Pero sa likod is, I think it's made of fiberglass. Kasi kung metal to, masyado siyang mabigat. So, okay. So, yan ang, dito natin ilalagay yung plate sa mamaya. Okay, then ito yung pinaka-bracket sa likod, no? So, tingnan natin kung anong itsura nito. So, tanggalin ko siya. This one is metal. Ito yung mag-hold dun sa likod with this, no? So, yan siya. Ito yung pinaka-plate holder, as I've said. Pero ang pinaka-relocator, ito yung tawag, officially they call it plate relocator. So, tingnan natin how it looks like, no? So, ito pala yun. So, dito, meron siyang Mazda logo. So, ito, kasi doon sa, if you notice, doon sa harapan, mayroon doon sa may chin, no? Dito, dito siya ikakapit. So, para hindi gumalaw. Tama. Okay, sige. Okay, this one is plastic. Tapos, ito yung pinakalikod niya. So, meron siyang 3M tape. Ito yung iti-tape mo dun sa lip, dun sa baba para hindi siya gumalaw. And then, this will be secured. Ito ngayon yung plate holder. So, dito ngayon ipapasok yung dalawang tornilyo. Subukan natin Then, ipapasok dito sa dalawang butas. Yan. Subukan natin. Yan. And then, so, kapit na siya dyan. Yung mag-hold naman dito ngayon, ito. So, ito yung pinaka-bracket doon sa likod. Para kumapit. So, makita mo, kaunting-kaunti lang yung clearance, So, doon siya, dito yung nakaipit yung Oh, yan, ganyan. So, ganun lang ang itsura niyan. So, kailangan din siguro is maganda yung pagkakahigpit mo dito. Kasi kung dapat lapat na lapat din. Kasi yung plaka mo, pagka nakapit dito, nakausbong ito. So, baka mag-umusbong din yung plaka. So, ganun lang kasimple. So, yan ang tanggalin ko ulit. So, these are you just have 4 main pieces. So, it's very easy to install.
So yan, linisin muna natin. So ang ginawa ko dito, pinarap ko siya ng ng black. So kung maglalagay ka ng relocator, kailangan kung gusto mong magparap, pupunahin mo muna yon. Otherwise, hindi mo na siya mararap pagka nandun na yung plate relocator. Pinaka-center niya, no? Ito ngayon yung itatama mo dun sa pinaka-center na yon, no? Doon. Yan, kita nyo? Para hindi siya gagalaw na ganon. So, yun ang dapat Tapos, itong dulo nito, ito, dapat dito, yun. Dito siya. Tumatama siya dito, no? Dito rin sa kabila. So, medyo nakalusot ito dito para hindi rin siya gagalaw. So, makita mo naman pagka siya, no? Kabitan natin. So, itong 3M tape, tatanggalin ko na, no? So, make sure na kapit siya dyan. So, tanggalin ko na siya. Kasi ito, medyo maigpit siya kumapit. Okay, mamount ko na. So, dapat gitna. Ayun, tingnan mo. Papasok ko siya. Yan, hindi ko muna ipine-press dito sa baba yung 3M tape. Mamaya ko siya, yan, no? So, I just make sure na kapit siya. So, ito. So, ito yung tape dito. Dapat nakakapit siya, no? Okay. Yan, hindi siya gagalaw. Then, ipasok natin itong tornilyo. Tingnan natin, no? Pasok ko doon. And then, the other one. Yan. Ito yung papagpasukan. Dapat ganyan. Ito yung nasa loob dito pasok. Kasi pwedeng papaganyan. Kaso kapos pagka itong nilagay mo. So, dapat ito yung position niya sa likod. Medyo mahirap, no? So, kailangan hanapin ko yung okay, once na tumama na yung tornilyo dun sa nut, pwede mo nang pahigpitan itong open wrench, no? So, make sure lang na yung torque niya is katamtaman lang kasi baka mabiyak itong plate holder na to. Okay, tanggalin natin itong original na plate holder na nakaka-istorbo dito sa may grill, no? So, tanggalin natin. Tingnan natin kung yung tornilyo niya is pwede dito sa bago nating plate relocator. Pero it looks like na hindi siya pwede kasi screw type siya eh. Kailangan natin yung parang nut and bolt type, no? So, yan ang itsura niya. Then, para matanggal ito, meron itong takip yung tornilyo dito, no? So, sisikotin mo lang ng screwdriver para matanggal mo. So, yan ang yung may screw sa loob para matanggal na rin itong original na plate holder. Ganun din sa kabilang side, tanggalin mo rin. Same procedure. So, we use a Phillips screwdriver para matanggal natin itong pinaka-screw dito. Then, ito namang sa left side, using a Phillips screwdriver, tanggalin din natin. So, pag natanggal na natin, hilahin natin ngayon. So, ganito magiging itsura niya pag wala na yung original na plate holder. Yan, ganyan. Kita mo na ngayon yung grill. Meron lang pala doon, nag-drill lang sila doon, no? Nakabitan ng plate holder. Ayan yun. So, kitang-kita rin siya. So, ganyan ang final na product niya. Nakababa na yung plate holder natin. Now, let's take a look kung pwede itong tinanggal natin na tornilyo dun sa original. Kabit natin dito. But this one is screw type, so hindi pwede. So, we need to buy a new screw. I think ang size niya is 1/4 kasi hindi mo magagamit yung tinanggal mo.
So, i-fit natin ngayon yung plate number. Ganyan magiging itsura niya. So, merong distance dito sa left and right, no? Pero sa taas, wala nang masyadong space, no? But sa baba, wala ring space. So, naka-flush siya dun sa, sa lip, no? Parang nakapatong siya. So, ganyan na magiging itsura niya. So, compared mo kung original nakakabit siya dito, o natatakpan talaga yung kanyang grill. Yan ang objective natin is really to relocate it so that the grill will stand out. Okay, that's the final product. So, tingnan niyo ang itsura. Maganda na siya, nasa baba na, no? So, I think we're successful with the relocation and the look that we want. The front fascia is now cleaner and the location of the license plate is now more appropriate. It looks nice. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!